Magandang araw mga kaibigan. Ah, Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5 1 hour ago. 1.5 toneladang pulbo o pinagbabawal na gamot. Hindi ko pwedeng banggitin dahil pinagbabawal ni YouTube. Basta, pulbo o pinagbabawal na gamot. Nasabat ng Northern Luzon Naval Command kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 1.5 tonelada na yun na yun sa Zambales ngayong Biyernes, June 20. So ngayon lang dadalhin sa Naval Operating Base sa Subic ang nasabat na illegal na gamot para sa documentation at turnover sa mga autoridad. Okay? Let's commend the Northern Luzon Naval Command and of course, mga PDEA agents. So, klaro dito walang based from this post, walang police. So, good job PDEA and our sailors sa Naval Command Northern Luzon. Okay. So, Zambales. Pasa tayo ng mga comments. Johnson Darcera. Ang di nakahalata na kapag simpatya, pero ang nakalata gas-gas na diskarte, pabalik-balik na lang. Antoinette Capablanca, tiba-tiba. Lily Garcia, wow, Philippines, daming pampagising. Leonardo Dilao, ayan na naman, tonelada ang ending, walang nakasuhan. Alitagtag ba yun? Recycle is waving, ha ha ha. Glenn Concepcion Redoblado, luma na yan. Sila ang nagtapon sa dagat, sila rin ang nakapulot. Ito na, scripted pa more, sabi ni OJ Sadnamol. Yan din ang nakakarga sa van na nahuli kunwari sa Batangas. Yung alitagtag raid ba? Panahon, I think 2 years ago pa yun. Na pinagmalaki ni former DILG Secretary Abalos. Punta naman kaagad ang presidente doon. Largest haul. Nagsimula 1.8 tons. Tama ba yun? 2 tons pala ang report. Pababa ng pababa. So ito, I don't know kung talaga bang 1.5 tons. But I believe dahil Navy to, ibahin nyo ang Navy. Hindi mahilig sa ano kasi usually hindi naman trabaho ng Navy to. Kaya lang siguro dahil sa kanilang intelligence operation plus of course PDEA, baka mas ayos ito kaysa yung alitagtag checkpoint noon na nakalimutan na wala na. Anong nangyari doon? Yung driver na foreigner ba yun? Tinakpan pa ang basta may special treatment. So, bago lang yung last 2 weeks ago sa Ilocos naman, ganyan din. Although mas maliit ang volume, ito ang malaki, 1.5. Grabe kung pag nakarating yan sa merkado, billion siguro ang kantidad yan. So, another accomplishment na naman ng administrasyon kasi pinagmamalaki nila na mas marami daw ang nahuli ngayon. Maraming nahuhuli, kakaunti ang namamatay. Kaya nga, very proud sila na bloodless campaign ito. Kaya lang, problema naman, pasok ng pasok. Paano kung hindi mahuli? Ito, nahuli. Paano kung how sure are we na hindi ma-recycle? Yun ang mga questions dyan. Kumusta ang kalagayan ng pinagbabawal na inamin mismo ng Pangulo na nandyan pa rin, malala pa rin.
inamin niya sa kanyang podcast interview kay Cheryl Cosem. And pasalamatan natin ang Pangulo na very honest siya na nagsabing malala pa rin. For that, I appreciate. Kasi kung hindi mo i-acknowledge na nandyan pa rin, magkumpiyansa ka. So ngayon, dahil nandyan, malala pa rin, dapat mag-double time para sana matapos na. Kailan ba ito matatapos? Sayang yung nasimulan ng PRRD administration na wala na, bumabalik na maraming mamamayang Pilipino, maraming nagmamahal kay PRRD ngayon dahil naramdaman natin, kasi kasama ko naramdaman natin yung pag-improve sa kapayapaan, lalo na pagdating sa Adictus Benedictus nung panahon niya. Talagang natakot o sumibat, naglaylo. Kasi ibang style. Ngayon, baliktad ang style. Pusong mamon. Hanggat maaari daw, walang dugong dadanak. Well, kanya-kanyang may nagsabi pa diyan, pampagising lang daw. Kaya sana intindihin natin sila. Every time magpunta ako sa Manila, sasakay ako sa Grab. Mag-usap kami sa driver. Mapunta talaga usapan namin sa mga Adictus Benedictus. Lahat ng nakausap kong Grab driver, nagsabi nga bumalik na. So kawawa ang ating mga kabataan dahil diyan na ngayon lang nangyari, kahit sa Facebook lantaran yung hit baliwala lang. Yung anak ko sa Metro Manila, nakita niya sa maliwanag na lugar, sabi niya open yung paggamit, mayroon pang malapit na pulis. So sayang kung sino pa yung presidente na nakagawa ng maganda pagdating sa problemang ito, siya pa ang nakakulong ngayon. So ganyan talagang buhay. So pagdasal na lang natin na sana ma-approve na yung interim release ni Tatay Digong para naman maka-relax siya dahil to me hindi siya deserving na nakakulong doon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan at tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og sin o karon mag-atop na gid siya. Magdali-dali siya sa pag-atop kay kaulanon namang gyud. Karon nindot na gid kaayo ang balay sa natabangan namo og pero so human na gid siya sa pag-atop. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo o sa nagatag og sin karon nahuman gyud ang akong balay. So, daghang salamat. Ay, pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karon pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa imong amahan o ginahan. Tungod sa kalsyon. Wala ko nakabalay karon pa ko sa tagang ko tabang mga sin. Okay. Kung wala ang tabang sa sin, di pa ko makabalay tungod sa kalsyon. Oo. Sa karon salamat kay Norman na gyud. Oo, so karon pa ka nakasukad sa sukad, ay pa kaig ka nakabalay. Nga naay tabang. Kay kung wala pang tabang dili pa ka kabalay. Di pa gyud makabalay.
Oo. So salamat kayo ya. Salamat kayo. So nindot na gid kayo ang iyang balay. Yan ang